LG, good morning. Ito, pakita natin yung inisprayan natin ng herbicide dito sa ating area kung saan tayo ay nakapag-spray na 2 days ago. So ito, nanilaw na. Inisprayan natin to, preparation for direct seeding ng palay. Hindi na tayo magpapatalok, talo tayo sa transplanting kasi nga napakababa ng palay. Talo tayo sa 20 pesos na bigas. Napakamahal yung inputs natin, yung fertilizer, seeds, may subsidy si DA pero kulang. Then fertilizer, may subsidy din si DA pero kulang na kulang. Ito, si pesticide like herbicide, insecticide, fungicide, napakataas. So wala na. Yung kung magpapatalok ka, dagdag pa yung labor cost mo. Una yung patubig, kukuliglig, then yung magbubunot ng punla, and then yung magtatalok, yung magtatanim. 8,000 na po dito sa amin mga ka-LG yung labor nila per hectare. Iba pa yung labor din ng magbubunot ng punla, 5 peso per tali. Yung labor mo sa magkukuliglig, yung diesel, then yung pakain, doon pa lang talo ka na. Plus yung gagamitin natin herbicide, napakataas, mataas lahat. Then pagdating sa bilihan, ayun, naranasan namin 13, 12. Paki-comment nga mga ka-LG kung ilang piso per kilo ang sa inyo yung inabot yung pinakamababa. Sariwa, yun. Kung ibibilad mo naman, mataas na yung gap nila na 5. Let's say pag 12, 17 yung dry. Wala na. So yung cost mo dito bago ka makapag-produce ng isang kilong palay, i-costing natin base sa pag-aaral ng mga expert, mga batikan, yung mga veterans na magsasaka, nasa 1650 to 1750 bago ka makapag-produce ng isang kilong palay. Ngayon kung bibilhin nila ng 12, 13, 14, 15, sabihin na natin 16 o 17, may kikitain ka pa ba? Wala na, talo ka na kaagad. So kami rito, marami na yung magda-direct seeding kasi nga mahal yung cost ng pagpapatalok. Ayun. So kung ano yung maaani, pang sariling consumption na lang, nag-import na lang sila. Total mababa naman nilang maibebenta yon. Hindi tayo makapagsabayan sa import. Okay, kulang na kulang yung technology dito sa Pilipinas. Napag-iwanan na tayo sa farming, sa totoo lang. Technology ang number 1, then implementation, yung mga nakaupo. Yung rice tariffication law, maganda yan kung nasusunod. Yung ginagamit nila sa kanilang pangsariling interes, yun, doon nadadali si farmer. Okay, so mag-isip-isip tayo mga ka-farmer na kung meron tayong area na medyo mataas, maggugulay tayo, hindi lahat yan palay. So ito, mais natin. So mayroon tayong mais dito. Pag na-harvest ito, gulay yung natin dito.
tatanim natin, hindi na palay. Ito lang yung palay natin dito sa baba. Doon din sa isang area, ganun din. Sa mataas, gulay. Yung sa mababa, palay. Yun lang. Okay, so happy farming mga ka-LG. Be wise. Diskarte sa pagtatanim, hindi puro palay. Ano? Sana makarating to sa kinaukulan, mga nakaupo, na pag-aralan yung sistema sa pagsasaka. Pabor sa atin yung mga consumer, kasi consumer din tayo eh. Yung 20 peso na per kilo, pabor. Oo, sino ba namang ayaw sa mababang presyo ng bigas? Pero naman sana ibaba din yung mga inputs. Diesel, gasolina, napakataas. Paano ka makakapagsabayan dyan? Diba? Yan na, patay ang farming dito sa Pilipinas pag ganon. Okay, happy farming.